Marriage 101. I've been contemplating last night what to preach this morning. May kasunod pa yung series natin last time, but since this is a love month, we want to give emphasis on sermon about love. In fact, I have two sermon prepared this morning. Isa lang yon, kaso medyo mahaba. Yung una ay para sa mag-aasawa at yung pangalawa ay para sa mga nag-asawa na. And I do believe this day is a couple's recognition, but I want to give emphasis do sa pre-marriage, no? Yung ating mga dapat i-consider before we are getting married. At it will benefit all of us, even those who are married and couple, sapagkat bilang mga magulang, kung meron man po tayong gustong higit na ipangaral sa ating mga anak, maliban sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga pagtatrabaho, kung meron man tayong higit na gustong ipangaral at ihabilin sa kanila, ay yung pagkakaroon ng isang mabuti at matibay na pamilya, in particular ang buhay pag-aasawa. Everyone is dreaming of having a good family. At nag-uumpisa po yan sa pagkakaroon ng asawa. So I want you to listen this morning, especially for those who are young and even couple, so that you may teach something to your children. Ang isa po sa mga paraan upang makita mong mapagbubuti ang iyong mga anak, hindi mo lang tingnan kung anong kurso niya, hindi mo lang tinitingnan kung sino ang mga kaibigan niya, tinitingnan mo yung path of relationship, kung saan papunta ang iyong mga anak. At nag-uumpisa ang buhay pamilya sa buhay pag-aasawa. Interesting this morning, yung pong salitang pag-aasawa or marriage, first it is invented by God. It is God Himself who designed marriage in the Garden of Eden. The Lord says, or the Lord said, "It is not good for a man to be alone. I will create an helpmeet suitable for him." So ang pag-aasawa po ay hindi na-imbento, bagamat ang Valentine's ay inimbento ng tao, and we don't thoroughly celebrate that in some particular way. But marriage is something that God really invented. It is designed by God. Marriage is not just invented by God, but marriage is also initiated by God. Hindi lamang po kay Adan at kay Eva, but God also said, "Go forth and multiply. Magparami kayo, humayo kayo, find your someone whom you will build your family." So, hindi lang dinisenyo ng Diyos, invented by God, initiated by God, but even marriage is instituted or were instituted by God. Meron po tayong mga institusyon, ang gobyerno, ang pamilya, at higit sa lahat ang pag-aasawa. Hindi po ito mandato o ginawa ng mga legislative, ng mga mambabatas. Mismong ang Diyos po ang gumawa ng institution of marriage and even family. Asawa. Mula po sa salitang asawa, we can create many things and many words. Of course, sa pag-aasawa, nandiyan po ang salitang asa. Lahat tayo ay umaasa of having once upon a time, I will be with my loved one. Once upon a time, yung dating liniligawan ko, tinetext ko lang, yung dating lagi kong namimiss, will be with me someday, building homes. Umaasa tayo na magkakaroon tayo ng magandang buhay, may mga anak, may mga maayos na kondisyon, bagamat may mga problema, ngunit puno ng pagmamahalan.
Wala pong nangarap na mag-asawa na ang inisip niya ay maging miserable. Makapag-asawa na nga nang maging miserable ang buhay ko. In fact, may mga time na mag-asawa ka na para magbago na yung buhay mo, para umayos na yung direksyon ng buhay mo. Because we all have hope for marriage. Isa sa pinakang mga pinapangarap ng mga kabataan na hindi lamang yung kursong kanilang tatahakin, kundi yung buhay pag-asawa. Because inside marriage, we hope. So from the word asawa, marami ang talagang umaasa. But along the way, hindi lamang po umaasa, burden comes and problem comes. Yung pag-aasawa po, from the word asawa, na dating may asa, nagiging sawa. Nagiging sawa. Ito na pala yun. Yung mukhang iniisip ko na laging katabi ko pagtulog, humaharok pala at tumutulo pa ang laway. Yung dating masipag ay tamad din pala. Nauubos din pala yung bulaklak na ibinigay niya sa akin dati. Nakakasawa na yung araw-araw na kami ay nagtatalo. Nakakasawa na yung araw-araw na ako'y nagpapasensya. Or in some way, hindi man ganun ka-burden, pero it seems that a relationship is no longer like before. At may mga dumadating na hindi po talaga ganun katulad ng dati. That's why every day we must fall in love again. But the reality of life, may mga time na tayo ay nagkakaroon ng mga pagsasawa. Mula sa lugar o sa salitang asawa, nandun ang pag-asa, nandun ang minsan ay pananawa. Hanggang sa dumating yung time na napupuno na tayo ng mga burdens, napupuno na ng mga problema, mga konsumisyon, maraming chains of sins and forgiveness. Hanggang sa dumating yung time na pag tinatanong natin ang ating asawa, ang sagot natin, anong salita ang pwede pang mabuo? Yung salitang wa. Okay, wa. Nasaan na ang iyong asawa? Wa. Nasaan na yung bulaklak ngayong Valentine's? Wa. Okay. Ba't di pa umuwi? Nasaan na? Ay, wa. Di ko alam. Diba? Parang we are losing the track. Hanggang sa dumating yung time na when someone is asking us, where is he, where is her? Wa. Ang matitira lang pong letter dyan yung salitang ah. Okay. Nasaan na? Wa. Ah. Okay. Gets ko na. Okay. Gets ko na yun. Sapagat alam niyo po, sa buhay pag-aasawa, it can be a burden or it can be a blessing. But the true design of God sa buhay mag-asawa, kung titingnan niyo yung word, kung babaligtarin natin, yung salitang asawa, awasa. Ano yung awasa? Awas sa pagmamahal, awas ka dapat sa pasensya, awas ka sa pagpapatawad, diba? Awas ka sa pag-asa. It is flowed with burdens because that's what God designed for Adam to have Eve. We are bound to love. Bata pa lang, nagsisimula na yung mga crush-crush. Nagkakaroon na tayo ng idea patungkol sa pag-ibig. And we all the days of our youth are dreaming of that someone whom we will love and will be loved. Iniisip natin yun, bata pa lang, kaya nakikita natin yung mga tambalang Jericho Rosales at Heart Evangelista. Tapos na tayo, ano? Okay, panahon ko pa tayo. Nakikita natin yung mga partners, and we are also dreaming of that someone who will be my forever, who will be that Mr. Right, who will be my wife, who will be my husband. We are dreaming of that love. And it's good to fall in love, especially in marriage. But also, we should be careful about having marriage. May kasabihan ng inyong mga lola na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kaning mainit na pag sinubo mo, ikaw ay napaso, ay iyo lamang iluluwa. Young people, as I always say, there are 3 greatest decisions of your life.
that you should be careful sapagkat kung hindi ka naging maingat, it will impact the rest of your life. Every day we make decisions, papasok ba, hindi, anong susuotin ko, anong kakainin ko, that is minimal decision. But three greatest decision na hindi ka pwedeng magkamali because it will impact the rest of your life, even eternal life. First is your salvation. Dapat hindi ka magkamali sa pagpili ng iyong pananampalatayahan because it will impact the eternity of your life or death. Second is your vocation. Huwag pa iba-iba ng kurso. Mahal ang gagasusin, sayang ang oras. Ilagay mo ang iyong sarili sa isang bukasyon, sa isang kurso, sa isang trabaho, that you consider yourself, you will enjoy the rest of your life. Because kung hindi man hanggang dulo, napakalaking portion ng buhay mo, magtatrabaho ka sa kursong yan na hindi mo naman mahal. So, you should be careful making decisions with your salvation, with your vocation. And number 3, your relation. Sino ang magiging partner ko sa buhay? Sapagkat, if love permits from the rest of your life, anuman ang pangarap mo, anuman ang binubuo mong mga plano, napakalaki ng epekto, sino ang kasama mo sa buhay na yan. God's design for marriage is to be a blessing, not a burden. Young people, may I tell you, aside from having Christ, ang isa sa pinakang malaking blessing na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ay magkaroon kayo ng mabuting asawa at maayos na pamilya. And I want to share 4 things this morning what marriage is all about. Now, 4 things this morning that we should consider pagdating po sa buhay pag-aasawa. Okay, kasi sinapchap ko number 1 lang tayo pero may subpoint. Number 1, when it comes to marriage, it should not be hurry or hurry not. Hindi po minamadali ang buhay pag-aasawa. Ecclesiastes chapter 3 verse 8, there's a time to love and a time to hate. May panahon ng pag-ibig, madaling magpakasal. Madaling magpakasal, pero mahirap magpasakal. Although yung connotations natin doon ay parang, pero in reality, yung sakal doon ibig sabihin, lack. Committed ka na. That's a positive perspective. Mahirap magpakasal, but to be committed in marriage, it's another thing. Lagi ko sinasabi pag ako'y nagkakasal, wedding is when you walk on that aisle. Maiksi lang yan. But marriage is when you walk 1,000 miles. Mabilis lang yung pagpapakasal. Pero yung marriage nyo, habang buhay. Wedding is more on preparation. It took 6 months, 1 year preparation. But marriage is more on preservation. From that day that you say, I do, hanggang saan kayo tatagal ng inyong partner. So there should be a test of time. Test of time. Merong mga acid test na kailangang i-consider nyo muna bago kayo humantong sa buhay pag-aasawa. Number 1 is the test of time. Ang inyong bang pagsasama ay nasa tamang panahon at sinubok na ng panahon? Along the way, with the test of time, ang daming pwedeng pagdaanan, ang dami nyong pwedeng malaman. Will your relationship survive from the time that you engage to relationship? Test of time. Mga kabataan, unang-unang na kailangan makita nyo, ito bang pagpasok ko sa relasyon ay nasa tama bang panahon? And will we survive the time? Kaya nga sa mga kabataan, ang makatotohanang relasyon ay yung at least, college ka na, nakapagtapos ka na, nag-aaral ka na,
Because there is only a little period of time before you go to wedding or marriage. Kaya minsan, dinidiscourage natin na mga high school pa lamang, ang dami pa kasing pagdadaanan. Ang dami nyo pang makikilala, ang dami nyo pang mapupuntahan. Lalo naman pag elementary pa lang, abay. Meron naman mga nag-survive siguro, but very few. So you should have a test of time. Bakit? Hindi lang feelings ang kinukonsider mo pag talagang ready ka na for marriage. Future. Ang usapin dito, handa ka na ba sa buhay pag-aasawa? Ang relationship going to marriage, hindi lang to spare time. Mga kabataan, hindi lang to, bakit ka ba gusto mo may girlfriend, may boyfriend? Kailangan ko makasabay. Ayoko mapag-iwanan. Hindi ganon. Pag ikaw ay humantong sa isang relasyon, you are not just thinking of your feelings. You are thinking of your future. Na ito ay liligawan ko, ito ay magiging kasintahan ko, pero hindi lamang hanggang high school. Kasi college na, iba na ang classmate ko noon. Hindi ganon. When you committed to someone, bagamat along the way, pwedeng magkaroon ng mga fall or hindi naging maayos, but malinaw ang intention mo, nasa umpisa pa lamang, I meant for him or for her to be in my future. Hindi lahat, pero yung mga relasyon na maaga pa lang, nagsisimula, elementary, high school, bibihira ang nagsusurvive. Bakit? Ang dami pa kasing pagdadaanan. Kaya mga anak, bakit ganong mahigpit ang inyong mga magulang? Sapagkat there is a test of time. Ang bata pa, ang dami pang pagdadaanan, lalo na kung babae ang inyong anak. Lagi ko ang sinasabi, bakit tayo masyadong may protection sa mga young people? Magiging trophy lang kayo ng mga lalaki. Diba? Pag kayo ay naging ex na, kasama na kayo sa talaan ng laging ikwekwento. Ex ko yan, ex ko yan, ex ko yan. Wag niyong hayaang puro ex na lang kayo. You should wait for that someone na kung saan handang hindi ka lang maging feelings temporarily, kundi handa kang maging future. You should reserve your plans and your vows to the one whom you think you will marry. Kaya kung may kasintahan kayo, tanungin nyo, ano bang plano mo sa akin? Okay? Pag ang sagot, bahala na ang panahon. Bahala ka na rin. Nagko-collect lang yan. Diba? Well, it's okay lang kung ang ininvest mo, emotion lang. Lagi ko sila sabi sa kabataan, mag-break man kami, anong nakuha niya sa akin? Damdamin. Pero mga magulang, pag nakuha ang katawan ng inyong mga anak, diba? Wala nang puri. Luging-lugi. Kaya napaka-iksi, napakahaba ng panahon na pagdadaanan. You should reserve your plans and your vows to the one whom you think you will marry. Hindi yung ang dami mo nang sinabihan na ikaw lang habang buhay. Nakasampu na ang sinabihan mo at 10 beses mo na rin narinig yun sa iba't ibang lalaki. Taon-taon na lang, iba-iba nagbibigay sa'yo ng bulaklak. Taon-taon na lamang, dinate ka dito, lahat, wala ka nang mapuntahan. Hanggang sa yung huling partner mo, wala nang maibigay sa'yo kasi lahat na ibigay na nung dati. Wala na kayong mapuntahan na something special kasi lahat napuntahan mo na dati. You should reserve that something special, your plans and your vows, to whom you will marry. That's what makes marriage special and wedding special. May mga hindi rin naman nagsusurvive kahit nasa tamang panahon na because of course, love has a risk. Pero maiiwasan ang maagang hiwalayan pag nasa tamang panahon, unang-una, if you pass the test of time. Okay, test of time. Pero kung ikaw naman ay college na at medyo inspiration mo na talaga at nakapagtapos na,
Diba? May tamang panahon. Baka naman wag din masyadong hinog na sa panahon. May tamang panahon. Pangalawang bagay that you should consider, pasado sa oras. College na, high school, may trabaho na. Pangalawang bagay na test. The test, ito hindi masyadong tinuturo, the test of treasure. Therefore, a man shall leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife. Ikaw na babae at lalaki, iiwan nyo ang bahay ng iyong nanay at tatay, gagawa kayo ng sarili nyong pamilya. Papaano mo magagawa yon? Kung wala kang pera. You shall cleave. Paano ka bubukod ng bigas? Paano ka bubukod ng mga gastusin? Kung nag-asawa ka kaagad, wala ka palang pera. Wala ka palang trabaho. Inuna mo ay puro feelings. When you are in marriage, hindi lang kayo mabubuhay sa feelings, but you will see the reality. Kaya nga, ini-encourage ko yung mga kabataan, kung wala pa, edi mag-ipon na lang na mag-ipon. Because if you have money, marriage will follow. Di ba? Pag biglang dumating, may pera na ako, kahit next month, magpakasal tayo. Wag naman next month, next year. Pero kung may feelings ka nga, mahal nyo ang isa't isa, wala ka namang naipon, wala kang natapos, puro pag-ibig. Anong ibubuhay mo sa pamilya mo? Yung mga magulang na nakalaya na dapat sa pagpapakolehiyo, ang dami ng nakalaya na dapat hindi. Sasagutin pa rin kayo. Because pangalawang bagay na dapat nyo i-consider, treasure. Hindi naman labis-labis. Pero sapat ba yan para ako iyong buhayin? Mag-practical tayo, maging practical tayo. Isa sa mga tinitingnan, mga kabataan, pag mag-aasawa na talaga, isa sa dapat mong tingnan, hindi lang yung laman ng puso, yung laman ng pitaka o bangko. May pera ka ga? Wala nangutang nga lang akong GCash para Alam nyo kasi ang isa sa pinakamadalas pagtalunan pag nag-asawa na, pera. Pera. Hindi yan ang bumubuhay. Pero isa yan sa mga element. Kaya nga sa pagkakasal, meron tayong aras, may coins. Kaya, kailangan i-consider yung treasure. Ano bang trabaho? Tapos ba ng kolehiyo? Kung hindi man tapos ng kolehiyo, masipag ba? Ano ba yung ideal age na magpakasal? Kasi sa Bible, may bata, mayroong matanda, iba-iba. Pero it depends upon our culture and in our situation. Kinasal ako 25 ata ano. Okay. Plus 4 kay Teacher Jed. Okay. Mas may edad po sa akin yan, mas mukha lang akong matanda. Okay. Sino dito yung mga 25 na single? Meron ba? Okay. Or 20s na single na. Taas nga kamay, huwag kayong mahiya. 20s. Yan, 20s na. Yun lang. Okay. Let's say 25. Okay, 25. Pag 25 kayo kinasal, may isang taong palugit, honeymoon, at the age of 38, nakapagtapos ka na ng isang elementarya. Okay. Meron ka ng isang graduate ng elementary. Pagdating mo ng 44, may graduate ka na ng high school. Pagdating mo ng 49 or 50, may college graduate ka na sa iyong unang anak. Sa iyong unang anak ha, pero pag 10, ano yan? Mahaba pa yan. So kung tapos na sila ng 50, yung 10 years mo going to your senior, dapat financial freedom ka na yan. I-enjoy mo na. Wala ka nang minamatrikula. Dapat wala ka nang enjoy mo na. Kasi kung i-enjoy mo lang ng senior, hindi mo na rin kaya mag-travel, bawal na rin kumain, may pera ka nga, di mo na magawa. Kailangan meron kang span that you will enjoy life. Halimbawa, sa amin,
25, 39. Hindi agad kami nagkaanak. 7 years pa kami nagkaanak. Kaya ipayo ko sa inyo, anak agad. Kasi baka hindi. So, 40 to 62, okay? At the age of 62, dun palang matatapos mag-college si Amir. Sa 4 years, basic course yun ay kung magdodoktor, di 70, naku po, habang buhay na lang pala itong pagmamatrikulang ito. Ay wala pa si Yapa. Sus ko po. Yun ay kung makakatapos agad si Amir, paano kung nagloko din katulad ko? Hindi walang habang buhay na pala itong pagmamatrikulang ito. Kaya dapat kinoconsider nyo rin yan. Siguro 25. Paano mo magagawa yun? Kung wala kang pera. Di ba? Paano mo magagawang magpamilya, mag-anak? 23, 24 ka na, wala ka pang trabaho, wala kang pera. Hanggang pangarap lang lahat yun. Kaya kung gusto nyo makabuo ng maayos na pamilya, part yan ng preparation, test of treasure. Kung wala pa, hayaan mo silang puro kilig. Ako'y mag-iipon. Para pag dumating na, di ba, proposal agad. Humayo at magpakarami. Pagka kayo ay graduate na mga kabataan, this is not a mandate, pero maganda sana. Pag kayo ay graduate na mga kabataan, let's say, anong year yung kumagraduate ng college? 20? 20 graduate na ng college, 25 ang target nyo, no? This is not a mandate. Pero gawin nyo na yung first 2 years, hanap agad ng trabaho or board, 2 years or 1 year, full blast. Ayudahan nyo ang magulang. Hindi naman sa hindi naman sa pagbabawi or kung ano pa man. Kasi pag kayo kinasal na, may pamilya na, hindi nyo na maibigay lahat yan. Kung hanggat maaari sana, yun yung plano ko eh. Kaso hindi nagawa eh. Napikot kasi ako eh. Hindi po Kasi si Teacher Jen, nag-aaral pa lang ako, pinadala na agad ni Mama dito, ilala ko na to para hindi makawala. Kakasal na agad kayo, baka sabi ko kasi dati, ang damang ginastos kasi sa akin sa college. Diba? 10 taon ba naman na iba-ibang kurso ko eh. Sabi ko, di bali, babawiin ko yan. Pag ako'y graduate, babalik ko yan. Hindi na naibalik eh. Sabi ng Mama, di bali na anak, basta nasa ministry ka. Pero hanggat maaari sa inyo, pagka-graduate nyo, wag agad yung bibili ako ng mamahaling cellphone, laptop, pupunta. Bato ng bato sa magulang hanggat maaari. Bato ng bato. Hindi naman lifetime yan, mga magulang, wag din namang umasang lifetime. Pag may asawa na kasi, dalawa na silang magko-consider. Kasi pwedeng pagtalunan na mag-asawa yan. Teka lang, ba't puro doon na pupunta? May pamilya din tayo. Bato ng bato. And then, 22, the 3 years is for your preparation for your wedding. Ideal. Kaya napakahalaga yung test of treasure. Ay, may mga kasintahan, magkano ng pera nyo? Hadya na nga akong maka-date sa Valentine. Mag-ipon na, kung mahal mo talaga yan, mag-ipon ka na. Anong plano mo dyan? Hanggang ngayon lang, hanggang bukas. Hello? Kung may plano ka dyan, hindi mo lang iniisip yung ngayon at bukas. Iniisip ko na, paano ko ito papakasalan? Kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magsumikap, kailangan ko mag-hustle. Diba? Treasure. Ako kasi, may edad na ng graduate, kaya talagang college pa lang ako, lagi kong sinasabi. May negosyo na ako, nag-iipon na ako, mag-aangkat na ako ng mga kung ano, lahat ng mga pwedeng pagkakitaan. Kasi may plano na ako eh. Kung walang plano yung partner mo, hindi nag-iipon yan. Pinag-iipunan yan. Sapatos na pang-basketball, iPhone, kung ano-ano. Hindi ikaw ang plano niyan. Pero kung ikaw ang plano niyan, mag-iipon na yan. Amen? The test of treasure. Number 3, the test of trials.
1 Samuel 16 verse 7, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on height of his stature, because I have refused him. But the Lord looketh on the heart. Tinignan ng Panginoon ang mga susunod na maging hari ng Israel. Hindi ako tumitingin sa itsura lang. Gusto ko yung puso. The test of trials. Just like how God look for the heart, so does we. Not just the appearance. Hindi lamang itsura ang tinitingnan. Pero, pipili ka rin naman ng yung kaya mong tingnan sa bawat araw. Yung pag nagising ka, hindi naman yung ikaw yung nabibigla. Kahit hindi naman maganda sa iba, pero kung maganda sa paningin mo, maganda yan . Pero mga kapatid, don't just look on the appearance. Secondary lang yan. Ang pinakang mahalaga sa samahan, ugali. Ugali. Bonus na kung maganda talaga. Di ba? Si Teacher Jen ngayon, laging nag-gym. Nagpapasexy. Ha? Sabi niya, ikaw, hindi ka ba magaganyan? Ayoko. Sabi ko, kahit di ka naman magganyan, mahal na kita. Ikaw, ba't di ka naggaganyan? Tinatanggap ko na kasi yung realidad na hindi laging ganun. Hindi laging ikaw ay may abs. Hindi laging 8 yan, minsan nagiging 1 na lang. Kahit anong ating pagpapabanat sa mukha, talagang kumukulubot. Pero sabi niya, hindi nga may iwasan, pero naide-delay naman. Pagka inaayos, maganda rin naman. Alam nyo, bagamat araw-araw nyo makikita ang itsura, pero ang pakikisamahan nyo, ugali. Ugali. Napakahalaga. Ngayon, paano mo malalaman ang ugali ng partner mo? The test of trials. Pag sinubo kayo ng mga problema. Masasabi mong mature na ang relationship pag nag-aaway kayo. Kaya nga pag ako may pinapayuhan, mga kakasal na ilang beses na kayo nag-away. Anong mga pinag-awayan nyo? Pero yung laging romantic, yung wala nang ginawa ko, I miss you. Wala pa yun. Kailangan dumaan kayo sa mga pagsubok. Dapat makita mo kung paano siya magwala. Dapat makita mo ang kanyang ugali. Dapat makita mo kung paano niya na-handle ang problema. Dapat makita mo ano. Kasi yun siya pag naging kayo. Malalaman mo ang tunay na ugali ng tao, hindi pag walang problema, kundi pag may problema. Malalaman mo ang tunay na ugali ng tao pag galit. Hindi naman sa hindi mo natatanggapin. At least aware ka na, ay ganun pala siya. Parang monster. Ay nung kami, ang bait . Alam nyo kasi sa umpisa, puro kilig yan, puro good shot. I remember, nung kami ni Teacher Jen noon, nagliligawan, nung alam kong siya na, hindi ako nagpa-good vibes, pinakita ko lahat ng aking, tatanggapin mo ako. O, ito ako. Let it be. Kasi lilitaw din yan. Ngayon, kung talagang mahal mo, hindi naman perfect ang talagang pag-ibig . Kung talagang mahal mo at kaya mong tanggapin, at least aware ka. Hindi yung nabibigla ka na lang isang araw na binabato ka ng kaldero. At least aware ka, ano pala siya? Mahilig pala siyang mambato. Ay, kung magaling ka naman umilag, at tinatanggap mo yun, hindi ituloy mo. Kung yung mga pagsubok na yon kaya mo, ituloy mo. Because love covers it all. Kung kaya mo. Kaya nga maganda yung umpisa pa lang . Huwag naman yung, pagamat may mga minimal na mga pinag-aawayan, kahit nga minimal dapat dun pa lang nakikita mo. You should see your partner, how he take and how he treat problems. Kasi balang araw, magkasama kayong haharapin niya mga problemang yan. Di ba? Paano niya dinadala ang mga problema? At kung may pagkukulang man, that's why you are helpmate. Ikaw ang binigay ng Diyos para punan ang mga pagkukulang. You are still under the process na kung saan inaayos ang mga bagay-bagay. Test of trials. How do you handle the fight? Okay.
How do you handle distance? Ay, yung kapartner ko, lumayo lang saglit, ako na agad, may iba ng ka-chat, may iba ng ka-text, ay, hindi pala ito pwedeng pang malayuan. Paano pag nag-OFW ako? Paano pag lumayo ako? May mga ganon, dali mo lang sa ibang lugar. Wala, hindi makatiis, naghahanap na ng pag-ibig. Diba? Pag dinala kaya kayo, pag pinaghiwalay kaya kayo ng mga 3 buwan, okay? Makikita mo kaya yung loyalty, yung pag-ibig pa rin, yung commitment. Test of distance. Yeah? Meron sa inyong, hindi lang, kasi yung test of fight, ano yon? Pag magkasama. Iba naman kasi yung mag-away ng magkahiwalay, pero yung magkasama, kita mo yung emotion, kita mo. Yung test of distance, kabaliktaran naman. Okay. Tatagal kaya? Bibihira yung tumatagal sa long distance. But if you really love, you will survive. Diba? Ako, Kalapan, si Teacher Jen, Tarlac, for 7 years. Before we get married, that is a long distance. Diba? May mga time din na nai-engage ako sa mga classmate ko, may mga time din na may mga nakikita kang okay din. Pero kung alam mo yung salitang committed ako, tapos na ako, kumbagay, ito na talaga. You will pass the test of distance. Pero pag yung partner mo ay more on feelings ang iniisip at hindi future, maghahanap yan ng ibang feelings pag nasa ibang lugar. Hindi yan pwedeng mabakante. Hindi yan pwedeng mabakante. Kailangan lagi yung may kahag, kailangan lagi yung may kaganto. Naghahanap. But if they will pass the test of time, teka lang. Kaya minsan, wag din laging, ang mature relationship, alam nyo ang mature relationship, pag nakakatagal na kayo sa maghapon na meron lamang konting minuto or oras na nag-usap, okay na yun. Pag bago kasi, mayat maya, lalo pa nung araw na wala pang mga mobile data, naglo-load ka pa lang. Kaya nga nauso yung mga JJ mo na sasagadin mo talaga yung text yan. Mayat maya ang text. Kakababa mo pa lang, I miss you. Kakababa pa lang. Pero pag nagmamature ka na, nagfo-focus ka, building your future, hindi napapabayaan ng pagkaaral, hindi napapabayaan ng trabaho, but you still have time, even though you are distant to each other. How do you handle fight? How do you handle distance? How do you handle flaws? Along the way, mate-turn off ka sa partner mo. Okay? Okay, ganito pala siya. Emotionally, even physically, mate-turn off ka. Those trials, if kaya mo itong tagalan at kaya mong tanggapin, proceed to test number 4. Amen? Ano yung test number 4? The test of testimony. Proverbs 12 verse 4, a virtuous woman is crowned to her husband, but she that maketh ashamed is a rottenness in his bones. The test of testimony. Ano yung testimony? Yung kanyang pagkatao, yung kanyang patotoo. Dapat alam mo, Nehemiah, before he build the wall, he make a survey of the land. The test of testimony, dapat naituturo to. Dapat meron kang background check sa buhay na mapapangasawa mo. Mahalaga. Mahalaga yung test of time, mahalaga yung test of treasure, yung trials, pero lumalalim na Isa sa mga pinakang huling test, kailangan, kilala ko talaga siya. Background check. Unang-una, social, relationship, status. Siguraduhin mong walang asawa. Maraming mga antagal na pinatagal ang pag-ibig. Siyempre, hindi naman inaamin. May asawa pala yan. Practically, kung may anak, dapat alam mo at handa kang tanggapin. Okay? May anak na pala siya. Hindi yung doon mo palang malalaman pag kinasal na. Tapos doon ka pala mag-iisip kung itutuloy o hindi. Wala na. Sa umpisa pa lang, dapat alam mo, social status. Okay. What else? Dapat malinaw yung mga bagay na yon. Tanggap mo ba? Social status. Socially. Kamusta kaya ito?
sa kanyang mga buhay. Not just social status, health status is very important. Dapat maging tapat ka. Dapat alam mo kung ang asawa mo ay may karamdaman, alam mo kung paanong gamutin, especially kung mga karamdamang malulubha, handa ka ba? Kung kaya mong tanggapin, so be it. Pero dapat alam mo, health status. So that you will know how to deal with him or with her. May sakit pala to sa puso, ito pala yung medyo epilepsy, nagaganto. Dapat alam mo yun. Kasi, dapat background check. Diba? Background check. Tatanungin mo sa kanya, ano ba mga nangyari na sa'yo? Na-aksidente ka na ba? May bakal ba yung mga buto mo? Okay. Yung bangipin mo ay pustiso? Hindi. Okay. Dapat alam mo lahat yan. Para hindi ka nabibigla. Health status. There's nothing wrong kung may health problem. Pero dapat alam mo. Family and kin relationship. Dapat alam mo. Kamusta kaya siya sa pamilya niya? Kung gusto niyo makilala talaga yung partner niyo, makikilala niyo siya paano niya i-treat ang kanyang pamilya. Paano niya i-treat ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid. Kung siya ay mapagbigay sa kanyang pamilya, ikaw ang susunod niyang magiging pamilya. Kailangan tingnan mo yun. Mahirap yung sa'yo lang mabait. Pero sa mismong pamilya niya, hindi. That is part of it. Why? Sila ba ay galing sa broken family? May mga bitterness ba to sa buhay niya? Bakit? Kasi kung may bitterness yan, bit niya yan sa relasyon niyo, hindi man sa'yo, pero sa mga impact at mga kilos niya sa buhay, dala niya yan. So, kailangan mag-open. Ito yung buhay ko, ito ganito. May mga bagay na hindi dapat i-disclose, but as much as you can to be honest, so that your wife will understand your husband, at kung tanggap niya talaga, proceed. Social, health status, family or kin relationship. Ito mahalaga din. Psychological status. Hindi ito masyadong pero kailangan kilala mo ang iyong asawa psychologically. Dapat may background ka. Psychologically. Paano ba siya nag-handle ng problem? Nagtatantrums ba siya? May mga nagiging bipolar. Kamusta ang background nila? Naging suicidal na ba ito dati? Ang family ba nila ay may lahing ganito or kung ano pa man? Masamang pakinggan, but in reality, you better check that kasi lalabas yan. Ang chinek mo lang kasi yung ang chinek mo lang yung abs. Ang chinek mo lang yung dimples. Dapat alam mo yan. Kasi sweet yan Sweet yan sa umpisa. Pag binomba kayo ng problema, lilitaw yun, psychological disorder na yun. You should know that background as much as you could. Gather all the necessary checklist. And even former relationship status, kung kaya na mag-open. Okay? Kung hindi naman, at wag nang pag-usapan, wag na. Okay. Nakailang boyfriend ka na ba? Sino-sino ba ang mga naging gato mo? Baka mamaya kasi kasama nyo na para alam ng pagdudahan. Pero kung hindi naman handa ng kalimutan at talikuran, pero kung talagang matanong ang iyong asawa, sabihin mo na lahat para hindi na paulit-ulit. Okay. Nakasampu na ako, ikaw ang panghuli at huli na lang. Okay, taposag-usapan. Okay. So, pasado na lahat. That is the test of testimony. Paano kung hindi lahat mangyari yan kasi hindi naman talaga perfect? The question is my flaws. Handa ka bang tanggapin? You proceed. But the last thing to consider, unang-una, test of time. Okay, pasado na, sa tamang panahon na, nagtatrabaho na, masipag, pasado.
Test of treasure, ito na nga, nag-iipon na nga. Test of trials, nag-away kami pero na-resolve din naman. Kita ko, may pag-ibig, may pasensya. Test of testimony, na-check ko na. Pang-5 bagay na mahalaga na dapat i-consider nyo rin. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, overtime ata ako. Okay, 5 minutes. 6 verse 14. Anong sabi doon? Buksan nyo nga, 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14. Young people, listen. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Number 5 test. The test of theology. The test of theology. Kaisa mo ng pananampalataya. It should not be the least. Not be the least, but the number 1. Pero sabi ng iba, kahit naman panghulian na ihahabol naman niya sa listahan. Pero mga kapatid, napakahalaga po nito. Kailangan iisa kayo ng pananampalataya. Be not unequally yoked with the unbeliever. Pastor, ano po bang ibig sabihin nun? Bawal kaming pumili sa labas. Iba-iba kami ng conviction ng mga pastors dito. Kasi po, sa loob ng church, talagang walang mapagpilian. Yung mga lalaki, parang hito. Yung mga babae naman, parang talaba. Talagang ang crush ko, ang gusto ko po yung kasama ko sa trabaho. Ang sinasabi po dito, be not unequally yoked with the unbelievers. Kung talagang nasa labas yung napupusuan mo, make a way for him to be a believers of Christ. Sa panahon, bago kayo ikasal, siguraduhin mo na hindi lang ikaw tinanggap niya ang Panginoon. Hindi lamang receiver of Jesus Christ, but followers of Jesus Christ. Pwede mo naman kasi sabihin, Pastor, nasharean ko na yan, tapos na. Anong sunod nung nasharean mo na? Wala na, Pastor. Kailangan unti-unti, habang papalapit kayo ng papalapit sa inyong kasal, papalapit kayo ng papalapit sa Diyos. Why? Napakahalaga ng theology. Dapat nagkakaisa kayo kasi kung hindi kayo nagkakaisa dyan, darating yung time, maghihiwalay kayo ng landas sa ibang bagay. Kung hindi kayo parehas ng pananampalataya, nung kinasal kayo, dun pa lang niya nalaman na, ay, ako'y baptist nga pala, ako nga pala'y Christian, ganito ang ginagawa namin. Hindi kayo magkakaisa. Bakit? Siya, ang gusto niya, pag Sunday, nasa galaan, date tayo, puerto tayo, punta tayo dito. Nasanay kang sa church, hiwalay kayo ngayon. Hindi ka maunawaan niyan kasi hindi mo pinaunawa nung hindi pa kayo kasal. Kaya nga maganda, bago pa lang ikasal, sanayin mo na, pag Sunday, sa church kami ha. Pag Sunday, bago tayo gumala, nag-church kami. Pero kung hindi mo gagawin yung preparation of theology, maninibago yan. Hindi naman kasi ako nasanay. Nung tayo magkasintahan, hindi mo naman ako dinadala sa church. Nandun tayo lagi sa Bulusan Park. Nandun tayo sa sinihan ng Robinson, hindi mo naman ako sinanay. Isanayin mo siya kung gusto nyo, dapat maliwanag yun, theology. Maliwanag sa kanya, tanggap ba niya ang iyong pananampalataya? Diba? And you should fight for it. Maraming pumasata sa test 1, 2, 3, 4. Pagdating ng 5, hindi na kinonsider. Okay? Kung talagang Kristiyano ka, at nasanay kang nasa gawain ng Diyos, hindi ka rin ganun sasaya eh. Kahit nagkaasawa ka, pero nawala ka sa gawain ng Diyos, hindi ka rin ganun sasaya. Mamimiss mo ang gawain ng Diyos. You will miss God as the best part of your life. Unang-una, along the way, pag hindi tama ang theology, hindi kayo magkakasundo sa mga pupuntahan. Hindi kanya mauunawaan. Bakit ba, pahinga na nga natin ng linggo, pupunta pa kayo dyan? O bakit meron pa nung hapon? Ano yung fellowship na yun? Hindi ka maunawaan nun. Pag magbibigay kayo para sa Panginoon, pag mag-o-offering, teka, ano yung tithes na yan? Hindi niya alam yun, magtatalo kayo. Dahan-dahan mo pang itatabi, magsisinungaling pa sa kanya, kasi para lang maibigay mo yung para sa Panginoon. Hindi mo kasi tinuro sa kanya yun. Pero kung sa umpisa pa lang, naiintindihan niya, this is my theology, this is what we believe, this is the way of our worship and our practice. Huwag mo siyang biglain sapagkat hindi siya galing doon. Unti-unti mo siyang ipasok, hindi lang sa buhay mo,
kundi sa buhay ng Diyos. If you truly love that someone, sabihin na nga natin hindi galing dito, galing sa labas, dalhin mo siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. If we compromise now, it's too late. Pero pwede pang itama. Kaya mga kabataan, the test, the acid test before getting married. I-consider nito mga bagay ito. Tayo naman po mga asawa na, kung meron mang mga hindi pagkakaintindihan, kung kaya pang tama, itama. Pero kung talagang hindi na maitatama, tama na. Okay, tama. May Panginoon pa rin na nagmamahal sa atin. May Panginoon pa rin nagmamahal sa atin. Again, marriage. Pinakang dakilang bagay na pwede mong matanggap ay yung magkaroon ka ng partner na galing sa Panginoon na makakasama mo hindi lang sa lahat ng ginhawa, kundi sa lahat ng hirap. And bibihira yung magte-testify that after 10 years, 20 years, Lord, salamat, siya yung binigay mo sa aking asawa. We can learn from the past. That's why, mga magulang, tinuturo ko to sa inyo. Kung meron man tayong mga naging mistake, don't let your children to fall in the same mistake. Mga anak, ito ang kondisyon. The 5 acid test before you fall into marriage. Time, treasure, trials, testimony, and even theology. Handa na ba kayo magpakasal? Okay? Panalangin natin yan.